gabi. Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hitanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At subay niyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Marcos, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Si San Marcos ay ginamit ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita na nagsisilbing buhay natin at gabay. Tayo'y makakaranas ng mga nakakamangha, nakakabigla, na himala sa ating buhay kung kamuka ni San Marcos tayo ay magpapahawak sa kamay ng Diyos. Sinong humahawak sa iyo? Kung ikaw ay nagpapahawak sa iyong mga problema, talagang malulugmok ka. Kung ikaw ay nagpapahawak sa iyong mga lungkot, talagang manghihina ka. Kung ikaw ay nagpapahawak sa tukso ng demonyo, talagang mapapabayaan ka. Mawawala ka, magwawala ka. Kaya naman sa misang ito, tayo muling magpatulong sa Diyos. Magpahawak sa kanyang divinong kamay para makaranas tayo ng umaapaw na milagro, pagpapala at bendisyon sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na nakalimutan natin, nakapiling pala natin ang Diyos, sa mga pagkakataon na hindi tayo nakinig sa kanyang mabuting balita, hingin natin muli ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad, para tayo'y muling maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin,
Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong dinangal si San Marcos na naging tagapagpahatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuihan ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilaan niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalasahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang reyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian. Kasama ni Kristo, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia. Mga hirang na paris ninyo, kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang satwit-twin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilika sa langit. Ang iyong ginawa'y siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, 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 alleluia,
Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila ng Panginoong Hesus, ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na pinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung kayo po ay bibili ng basketball, magkano po kaya? Mga 500 pesos. Pero kung yung bolang yon ay hinawakan po at ginamit nilaro ni LeBron James, magkano na po kaya yung basketball? Aabot po sa $500 million. Magkano po kaya ang tennis racket? Mura lang po. Makakabili po kayo ng 1,000 pesos pang tennis. Pero kung yung tennis racket na yon, hinawakan po ni Serena Williams, yung pong champion sa tennis, sa tingin niyo po magkano aabot yung pong tennis racket na yon? Magkakaroon po ito ng halaga ng $94 million. Kung kayo po ay bibili ng billiard stick, magkano po kaya? Tinignan ko po online, 1,300 pesos. Pero pag ginamit po ito ng batikan na manlalaro, ang ating pride, si Efren Bata Reyes, alam niyo po kung magkano na yung billiard stick na yon? Aabot na po siya ng $600,000. Magkano po kaya ang boxing gloves? 2,500 pesos lang po. Pero pag sinuot na po ng pambansang kamao, ang ating ding pride, ang champion, si Manny Pacquiao, magkano na po kaya yung mga boxing gloves? Umaabot na po ng $500 million. Ano pong ibig sabihin? Tingnan niyo po mga kapatid. Yung mga gamit na yon, nung umpisa, ang mumura, walang halaga. Pero sa tamang kamay, naging napakahalaga. Mababasa niyo po sa Biblia. Tingnan niyo po sa banal na kasulatan. Isaiah chapter 64 verse 8, it says, "But now, O Lord, you are our Father. We are clay, and you are the potter. We are all the work of your hand." Ang putik, kung hindi hahawakan ng Diyos, putik lamang yan. Dumi, walang halaga, hindi pinapansin. Pero sa kamay ng Diyos, tingnan niyo kung anong nagawa niya sa putik. Naging kasangkapan ito ng milagro. Nagkaroon ito ng buhay. Naging napakahalaga nito. Naging muka ng kanyang pagpapala. Ganyan po ang ating buhay. Ang buhay ng tao, wala talagang halaga kung mag-isa. Pero sa kamay ng Diyos, nagiging napakahalaga niya. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang buhay na ito, hindi naman tungkol sa iyo. Ang buhay na ito ay tungkol sa Diyos. Na pag hinawakan ka niya, dyan pa lang yan magkakaroon ng buhay. Dyan pa lang yan ikilos.
Diyan pa lang yan gaganda. Kaya nga po, hindi ko alam kung napansin niya yon. Habang tayo'y lumalayo sa Diyos, doon nagiging mas malungkot ang ating buhay. Habang lumalayo tayo sa Diyos, doon nagkakagulo-gulo ang ating buhay. Habang lumalayo tayo sa Diyos, doon tayo naliligaw, nalilito, nawawala at nagwawala. Alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Diyos ang kahinaan mo. Alam ng Diyos ang pagkukulang mo. Pero ang sagot sa problema mo, nasa kamay mo, nasa kamay ng Diyos. Amen? Ang kahinaan mo, lalakas lang yan sa kamay ng Diyos. Amen? Ang pagkukulang mo, mapupuno sa kamay ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, kung wala ang Diyos, wala tayong kapangyarihan. Without God, we do not have any power, we do not have any life, we do not have any direction. Pero pag hinawakan ka na ng Diyos, diyan ka magkakaroon ng lakas. Diyan magkakaroon ng makabuluhang tadhana. Diyan magkakaroon ng makabuluhang direksyon ang iyong buhay. Yan po ang sinasabi ng ating ebanghelyo. Ang mga nananampalataya sa Diyos ay makakagawa ng himala. At ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Nung panahon ni Jesus, naiintindihan po nila ang salitang belief, trust. Pag sinabi mong naniniwala ka sa isang tao, buong buhay mo, nilalagay mo sa kanyang kamay. You are giving the entirety of your being to that person that you trust and you believe. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Pinapaubaya natin lahat-lahat sa Diyos. Tingnan niyo po ang mga kahindik-hindik, ang mga kababalaghan, ang mga milagro na pwedeng magawa ng isang taong naniniwala sa Diyos. Nakakapagpaalis siya ng masamang espiritu. Nakakapagpagaling siya ng may sakit. Nakakapagsalita siya ng ibang wika. At hindi siya mapapahamak. Kaya nga, magandang palatandaan yan. Pag ikaw ay napupuno ng masamang espiritu sa iyong isip, sa iyong puso, anong ibig sabihin? Mahina ang iyong pananampalataya. Pag hindi ka nilulubayan ng sakit, ibig sabihin, mahina ang iyong pananampalataya. Pag nagkukulang ka ng katalinuhan, pag napakapangit at napakasama ng lumalabas sa iyong bibig, ibig sabihin, kulang ka sa paniniwala sa Diyos. Pag merong masama na nangyayari sa iyo at hindi umaalis, yang masamang karanasan na yan, ibig sabihin, kulang ka na sa pananalig sa Diyos. Kung ang mga unang Kristiyano nakagawa ng himala, posible din po sa atin kung maniniwala tayo sa Diyos. At anong ibig sabihin ng paniniwala? Huwag mo lang hawakan ang sarili mong buhay. Ipahawak mo sa Diyos. Allow God's hand to touch you, to guide you, to be with you. At makikita niyo po, makakagawa kayo ng himala at milagro. This life is not about us. This life is about a God who creates something beautiful with us. Pag ikaw ay nagsarili, makikita mo, hihirap ang buhay. Papangit ang buhay mo. Pero kung magpapahawak ka lang sa Diyos, napakaganda ng mga bunga na lilitaw at mararanasan mo. Naalala ko po yung isang kaibigan ko. Nagkaroon po siya ng parang tumor, singlaki po ng bola sa kanyang ulo, sa kanyang utak. At iyak na po ng iyak yung kanyang asawa. Pero hindi po sila sumuko. Itong kanyang asawa, talagang dasal lang dasal, pinapadasal sa amin, mga kaibigan niyang pari, pumunta po sa mga madre, sa mga kombento. Yun po yung kanyang intention. Pinapapanalangin yung pong successful operation nitong tumor sa utak ng kanyang asawa. Ang termino nga po ng kanyang asawa is to storm heaven with prayers. Mag-ingay sa kalangitan sa pamamagitan ng pagdarasal at pananalangin. Alam niyo po, parang napaka-imposible, no? Kasi singlaki po ng bola. Aba, nung pagkabukas po ng utak, nabigla yung mga doktor, yung pong bolang yon ay hindi naman po pala deadly sa kanya. Pero kailangan pa rin alisin. Laking pasasalamat po ng kanyang asawa. See the miracle that we can experience by allowing God to hold us.
Kaya nga po, ano po sa tingin nyo yung pinaka makapangyarihang parte ng ating katawan? Maaari yung iba sasabihin nila yung isip, yung utak ng tao. Dahil yan, ginagamit niya sa pag-iisip. Pwede po. Maaari yung iba sasabihin nila makapangyarihan ang puso. Dahil pag wala ang puso, mamamatay ang tao. Pero alam niyo po kung ano yung pinakamakapangyarihan na parte ng ating katawan? Ito po mga kamay na ito. Bakit ang mga kamay? Hindi lang po dahil tayo makakapagtrabaho, hindi lang dahil madedepensahan mong sarili mo sa mga panganib, pero mapanganib ang dalawang kamay na ito pag pinagsama mo sila. Ibig sabihin, nagiging makapangyarihan sila pag ikaw ay nananalangin, pag ikaw ay nagdarasal. Amen? Sabi po nila, ang buhay ng tao ay parang lapis. Pero ang lapis, para makasulat yan, kailangan merong humawak. Amen? Dahil parang lapis ang buhay mo, dapat huwag kang mag-alala. Dahil kung man magkamali sa pagsusulat, meron naman pambura. Huwag tayong mag-alala. Dahil kung ang Diyos ang umahawak sa atin, parang lapis, hahayaan ba niya na makasulat, makaguhit, o makagawa tayo ng masama? Bakit nagiging walang kwenta, walang halaga ang buhay mo? Dahil ayaw mong ipahawak ito sa Diyos. Dahil malayo ka sa Kanya, nagsasarili ka. Isa itong panggising sa ating lahat. Na ang buhay na ito ay magiging mahalaga lang, maganda, mabuti at kapaki-pakinabang sa tamang kamay. Wala ng kamay na dapat humawak sa atin kung hindi ang kamay ng Diyos. Amen? Papahawak po ba kayo sa Diyos? Sa misang ito, minsan pa, ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, naniniwala kami sa iyo. Pinapaubaya namin lahat sa iyo. Hawakan mo ang buhay na ito para kami ay mamangha sa mga milagro na pwede mong maipakita at magawa. Amen. Ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lumihi sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin sa Kanyang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, nilapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagpapala mo at
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahahahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon aming pinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang mga pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap sa iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kailanman. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami narito at tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan ng iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at pagbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng Sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin, at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya. Sa mabuting balita na pinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Minsan tayo po ay kinukutya ng ibang kapatid nating Kristiyano. Bakit daw ang hilig nating humahawak sa mga larawan, sa mga puon? Ito daw po ay idolatry. Hindi po natin sinasamba ang mga larawan. Pero para sa atin, malinaw na malinaw, ang mga larawan ay salamin o isang tanda ng hindi nakikitang realidad o grasya. Kaya pag tayo ay humahawak o humihipo sa mga banal na larawan, isang pagnanais ito na gusto nating hawakan ang Diyos. Kaya po,
kahit na anong sabihin nila. Tayo naman na nakakaalam ng ating paniniwala at pananampalataya. Nobody can judge our faith. Amen? Humawak po kayo. Kung yan ay tanda ng inyong pananampalataya at naway sa inyong paghawak, ang inyong panalangin ay, Panginoon, hawakan niyo po ako. Huwag niyo po akong pabayaan. Dahil ang mabuting balita sa tamang kamay, sa kamay ng Diyos, nagiging napakahalaga natin at nagkakaroon ng milagro ang ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus na